May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang labalang yan. Hello, pahinga! Hello, Pride Barbell. ACS. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Ito nga pala si Kuya Jobert at ako isang komedyanteng Pilipino. Ako ngayon ay nandito na sa Calgary, Alberta, syempre sa Canada, and this is my MX3 story. Let's go! Medyo nagkakaedad na ako. Gusto ko rin syempre puro organic. Nagja-jogging ako, nagba-basketball ako. Pero syempre, alagaan mo yung binigay sa'yo ng Diyos na katawan. Yun, MX3. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Halina't gumising sa isang masaganang Pinas, kung saan may bayanihan, kasama ang mga nagtataguyod sa ating agrikultura. Kasama ka rin dito, ikaw mismo. Dahil sa masaganang Pinas, lahat tayo may benepisyo. Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Samahan niyo kami at ang Department of Agriculture sa isang oras na talakayan ng higit na mahahalagang usaping pang-agrikultura. Masaganang Pinas sa DZRH. Tara na, halika na, tayo na sa masaganang Pinas. Wow, ang saya. Isang barangay na labada. Puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang labalang yan. Hello, pahinga! Hello, Pride Barbell. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit,
madikit at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Help stop cavities before they start. While keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, I'm Enteng Perez. I live here in Vegas and I'm a concert promoter. I could sustain this fabulous lifestyle in Vegas, not only have a fabulous job, but I have a fabulous healthy lifestyle. Number 1, good diet. Number 2, I have a good healthy regimen and routine. And of course, the most fabulous of them all is MX3 capsules and coffee. I love it. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Pilipinas, oras po natin 20 minuto makalipas ang 10:00 ng umaga. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service. Si May Binauhan. Ang programang naging panata na ang pagsuporta sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo sa napakaraming taon. Ang programang nakatatak na sa bawat isip at puso ng Pilipino.
DZRH Operation Tulong. Kasama ang Wonder Woman ng lahat, si Miss May Binauhan, ang tulungang may kasamang balitaan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at online DZRH Operation Tulong. Good morning! Magandang makulimlim pa rin. Though hindi na masyadong umuulan na umaga. Ngayong pong Happy Tuesday morning. Ika-18 na po tayo sa buwan ng Agosto. August 18, 2026 na po mga kaibigan. Muli samahan niyo pa rin po yung lingkod May Binauhan dito po sa DZRH Operation Tulong. Siyempre pa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 10 to 11 po tayo, kaya dami nating bibigyang daan, ano? Siyempre yung ating pa rin pong mga pasyente, unang-una, para nang sa ganun ng ating programa ay makatulong, maibsan bahagya yung hirap na pinagdadaanan po ng ating mga kababayan. Kaya nandito po tayo, ang ating programa. Pero bago po dyan, sandali po lamang. Flash Report! Flash Report! Naku po! Meron daw pong malaking puno ng ipil-ipil na tumba dyan po sa may kahabaan ng EDSA sa Quezon City. Meron pong poste ng kuryente at isang sasakyan ng nadaganan. Alaala, alamin natin detalye niyan agad-agad mula kay RH5 Val Gonzales. Val? May isang giant na ipil-ipil na puno ito. Isang variety ng ipil-ipil ang natumba dito sa kaban ng EDSA, kanto nitong Cater District, dito sa EDSA, Kamuning, Quezon City. Itong kung makikita mo rito sa aking likuran, May, doon pa lamang sa... Kakatakot nga niya, para kang Halloween na. Oo, pagdungag. Parang lalamunin na ako itong ugat pa lamang ito. Kaya nga eh. Ugat pa lamang nung nahugot. At doon sa pagkahugot ng ugat nitong giant puno na ito, ay natuklab itong bahagi nitong daan. Ito, makita mo yung natuklab kung gaano kalakas yung impact ng pagkakabagsak nitong giant na puno na ito, na hindi mayakap ng 3 hanggang 4 na katao yung pinakapuno nito. Itong nangyari dito sa bahagi ng EDSA, Kamuning, Quezon City. Pabuti na lamang, May, nangyari itong insidente. Hindi pa nagbubukas yung tindahan ng mga ulam na nandito mismo sa may ilalim. Mismo nitong ilalim ng puno. Hindi, nako, Sus Mariosep. Kung hindi ko mawari kung anong mangyayari. Nagluluto dito mismo sa may pinaka-trunk ng puno na ito, dito sa may pinaka-ugat niya, dahil malaki itong puno na ito. Kaya tabing-tabi lamang ito, May, ng tanggapan ng Quezon City Police District Station 10 at dito sa may bahagi ng may kalayuan dito sa Ramon Magsaysay High School dito sa Cubao, Quezon City. Itong insidente na ito, dumating na ngayon dito sa lugar itong road clearing operation, emergency road clearing operation ng MMDA. Buti na lang, Bal. Buti na lang hindi yan makaabala sa traffic law, no? Tama, nasa gilid. Nakakaabala na sa traffic dahil mahaba na yung traffic. Umabot na doon sa may bahagi lampas na ng GMA Kamuning. Yan. Okay. Oo. May dinudulot nito dahil yung southbound ng EDSA, May, yung southbound ng EDSA ay yung galing ng North Avenue patungo ng Cubao. Isa hanggang 2 lane lang yung nagagamit at okupado nitong mga sasakyan ng MMDA at ng Bureau of Fire Protection na napasugod dito sa lugar, okupado nila. Itong mahigit sa 1 lane, itong kahabaan ng EDSA southbound dito sa Quezon City. Yung napalambot, ang binabanggit ng MMDA, mukhang lumambot yung lupa dahil dun sa napakalakas na pagulan. Ito kasi yung Bernardo Creek dito, mayroong isang creek dito. Ito yung daanan ng tubig patungo dyan sa may Bernardo Creek, kaya lumambot yung lupa.
nung kasagsagan ng malakas na mga pagulan hanggang sa pumigay na nitong kaninang Val. pasado alas 5. Yes, May. Dapat pala, pati yung mga malalaking puno, tawag nga natin mga giant trees na katulad niyan, ay nai-inspection din ng, sino ba? DPWH o local government units? Local government units at itong Metropolitan Manila Or Development DNR? Authority. MMDA o DNR, sino ba? DNR, ang LGU, ang MMDA, yung atang barangay, lalo na dahil sila yung nakakasakop dun sa ganitong mga puno. Kasi kaya natin nababanggit para maiwasan na yung mga ganyang insidente, lalong-lalo na kapag nagtutuloy-tuloy na nga yung ulan. Correct, oo. Yung kahapon May, meron ding isang malaking puno. Yan naman sa may Scout Albano. Dito sa Barangay South Triangle, Quezon City. Yung ganito rin yung nangyari dahil lumambot yung lupa. Yun, bumigay din yung isang malaking puno. Ito'y katabing-katabi lamang May. Kung matatandaan mo yung Quezon City Jail. Dito mismo, yung pagpasok itong lugar na ito. Dahil hindi na nga nag-ooperate itong Quezon City Jail. Kaya nagkataon na walang maraming tao dahil kung hindi, maraming tao dito sa lugar na ito kahit na mga bandang alas 6 pa lamang ng umaga. Dumating na itong road clearing operation. Yung kotse na nabagsakan, ano nangyari? Ayun May, ayun, nakikita rito sa aming kinaroroonan. Yung tao, walang tao, nakapark yung kotse, ano nangyari yan? Nakapark so lang. buto. Durog yung sasakyan May. Buti pala, walang tao, walang nakasakay, walang driver, walang pasahero. Ito, yung major line pa, yung isang poste ng Meralco. Ito, ipapakita nabagsak niya, oo. Ng ating cameraman na si Cliff Javier Jr. Nabagsak. Yung konkretong, bumagsak din. Kaya apektado May, yung kawalan ng supply ng kuryente doon sa may bahagi ng Quezon City Station 10 dahil bumagsak din, hinila yung mga kable. Mga kawat ng mga kable, oo. Kaya yun, nagkapitas-pitas, nagkaputol-putol yung mga kawat ng kuryente mula rito sa aking pinatatayuan hanggang doon sa may kanto ng EDSA Kamuning. May mga bahagi ng kawat ng kuryente na naapektuhan dito sa lugar na ito. Yung mabuti na lamang, May, itong Kamuning Kamyas flyover ay nandito sa lugar na ito. Kaya hindi masyadong nakakabawas ito dun sa mahigpit na daloy ng trapiko na maaari sanang idulot nitong... So yung traffic flow, ilan ang nakakadaan lang? 2 lane? Dalawang lane lang. Dalawang lane, oo. Dalawang lane lamang yung nakakadaan dito sa lugar na ito dahil etong kalahating lane ay sakop nung natungkap, yung natanggal na bahagi nitong actually asfalto na to asfalto at konkreto. Talagang, oo nga, talagang inano niya, no? Anong tawag niyan? Tinuklap. Tinuklap at nagdulot nitong napakalaking... yung laki ba naman kasi ng ugat niyan, talagang tutuklapin yan, Val. Lalo na kung matagal na... ang binabanggit May, itong puno na ito, century old na raw, yung binabanggit. Imagine mo, no? Century old, 100 years. Century old na ito. Itong sa bagay, nagko-cover pa ako noon, nandiyan yung puno na yan Ba't ka natawa? Ikaw talaga. Parang ikaw lang yan. Nung nagko-cover ka pa rito nung babagdutin ko ba kung anong taon? Ikaw talaga, magpaalam ka na. Itong puno na ito, inaalis na pero ang problema, isa lang yung chainsaw at sigurado. Tapos sa tanghalian na hindi pa napuputol itong giant puno na ito dahil ang nagagawan pa lang ng paraan na putulin ay isang maliit na bahagi ng sanga. Dahil itong mga sanga nito ay katumbas na ng isang malaking puno. Parang lagyan mo yan ng sandamakmak na puputol dyan, yung mag-aayos ba ng mga, sabi natin na tauhan ng MMDA, no? Kapag nakita mo silang nagkulumpol dyan, tapos di ba giant tree yan, para lang yung fairy stories, parang mga duwende yun nandun sa... nasa palibot, buti na banggit mo yan, May. Ipanawagan na rin natin yung Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office. Ay kompleto sila ng mga kagamitan, May. Yung mga chainsaw. Dapat pumunta na rito para matulungan itong mga tauhan na para mabilis. Para mas mapabilis. Huwag na maghintay ng anong tawag nito, ng order.
di ba? Huwag Yung na pinaka-head. mag-order dahil malapit lamang dito yung Quezon City Hall. Dapat ay pumunta na rito at pagkati-hatian yung bahagi nitong Correct. giant puno na ito. Mabilis. Para mabilis na matanggal. Dahil uulitin ko, yung pinakapuno nito dun sa ibaba ay hindi mayakap ng 4 na katao. Yan ang sitwasyon dito sa kahabaan ng EDSA. Kanto nitong... Buti na lang, di umuulan. may paambon-ambon pa, may. May ambon pa dito sa lugar. At yung mga dumaraan dito, yung galing ng EDSA at kumakanan dito, hindi ngayon magamit. At maging yung mga palabas, hindi rin magamit. Dahil nga dito sa nakahambalang itong natumbang isang giant na puno. Mula rito sa kaba ng EDSA, kanto ng catered dito sa Kamuning, Quezon City. Kasama ko pa rin si Cliff Javier Jr. Ako si Val Gonzales, Vinsyaray, Suna sa Pilipinas. Flash Report. Flash Report! Basta't may nangyari, unang maririnig sa kauna-unahan. DZRH Flash Report! Maraming salamat, Val Gonzales. Yung mga kinaukulan na pwedeng tumulong dun para mapabilis po yung pag-alis ng bumagsak na napakalaking puno, giant tree. Hindi ko natanong, ano nga ba? Anong puno nga ba yun? Ayan, mamaya babalikan natin si Val for updates. Oras po natin, 33 minuto makalipas po alas 10 ng umaga. Bibigyang daan po natin napakaraming mga pasyente. Sikapin nating matulungan sa ating pong pagbabalik. DZRH Operation Tulong. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits
exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Angel po siya ang Lupamona sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, sister. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po siya ang Lupamona sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Better news. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, trending and para show nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa ang kabuhanan din palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Binauhan sa DZRH Operation Tulong. Pilipinas, oras po natin, 40 minuto na makalipas ang alas 10 ng umaga. Dako po tayo sa ating pasyente. Unahin na muna natin. Ang pasyente po natin ay... okay. Unahin na muna natin bago natin pasalamatan ang ating mga donors dahil marami po tayong mga pasyenteng natulungan nitong mga nakalipas na araw. Pero ngayon pong umagang ito, ang ating pong makakausap ay ang nanay ng 1-year-old na si Bryce na Mukatkat Kimada. Ayan, si Bryce po, sila po ay taga Baroy, Purok 7 Poblacion, Baroy, Lanao del Norte. Si Bryce po ay ipinanganak
via cesarean po, no? Cesarean delivery. And then diretso po sa NICU, no? Yung Nursery Intensive Care Unit. At doon nakita, no, na mataas po yung kanyang sugar. Wow. 1-year-old to, ha. Dahil meron na po siyang type 1 diabetes. May type 1 dahil may type 1 diabetes yung kanyang nanay. Kala ko yung bata. And then doon nakita na meron na rin pong bacteria doon po sa dugo ni Bryce, ni baby Bryce. At siya po ay na-check up, no? Every 3 months, kailangan siyang mag-undergo ng masusing pag-check up ng mga doktor. Sinabihan daw po ng doktor na kailangang dalhin si baby Bryce sa Philippine Heart Center at ang recommendation po for open heart surgery. Then September 16, 2026 yung schedule. Yan, i-admit na po si baby Bryce for operation. Kaya labis na nag-aalala yung kanya pong nanay, si Ate Janine, sa kalagayan po ni baby Bryce. Kausapin natin si Ate Janine na nga. Ate Janine, good morning! Yes po, good morning po, ma'am. Oo, good morning. Ate Janine, si baby Bryce ba ay first baby mo? Hindi po, ma'am. Bali, dalawa lang po silang buhay na anak ko, pero pang-apat ko po siyang pinagbuntis, ma'am. Dalawa po yung nawala po sa akin. Aha. Ano nangyari doon sa dalawa? May yung bang mga condition nila ay may mga kinalaman sa isa't isa? Wala naman. Yung isa po is nakunan po ako ng 4 months. Tapos yung pangatlong pinabuntis ko po, which is second na cesarean operation ko po yun, andun na po kinuha na ni Lord. Oo. I mean, nasa kanya na po. So ang naiwan ay yung pangalawa? Ang panganay and itong panganay. panghuli po. Panganay and bunso? Yes po. Oo, yung panganay ilang taon na ngayon? 9 years old. Oo, kumusta naman si Eldest? Okay naman? Okay naman po. Tapos, pero ito lang talaga yung problema ko ngayon. Yung si Bryce. bunso ko lang po talaga. Oo, pinanganak siya. Pero nung pinapalagaan mo ba siya, regular yung check-up mo nung nasa womb mo pa siya or pinagbubuntis pa lang? Yes po. Kompleto po ako sa prenatal check-up po, ma'am. Pero wala namang nakita. Inaalagaan ko din po yung sarili ko. Oo, pero wala naman din nakita nung inaalagaan ka, no? Dun sa regular Yes check-up po, wala mo. po. Oo. And then, nung ipinanganak mo, hindi pa rin, or from NICU, di ba? Nung nilabas siya, ito na, nakita na meron siyang mga underlying problems. Yes po. And then, kailan na diagnose na meron siyang congenital heart disease? Bali, pagka second day, may narinig na po silang murmur. And then, nirequest sa akin kung pwede ba naming mapa-to the echo si baby. At pumayag po ako ora mismo kasi may in-explain po ng doktor sa akin na may dalawang daw po yun, yung murmur. May good and bad. Which is yung ibang murmur, pwede siyang normal lang daw, pero wala naman talagang problema sa puso. Tapos nung tinadaay ko na po si baby sa ibang hospital nga lang kasi wala po silang pang pedya doon sa kung saan po ako nanganak. Ngayon doon, ako nga lang po at saka yung attending nurse, yung kasama ko doon sa to the echo kasi wala po yung partner ko nung time na yon. And parang natatakot po sila para sa akin kasi kadalasan daw sa mga parents, parang yung pong nanghihina, ganyan, or yung madadala sa emosyon po nila. Pero ako, kinalmahan ko lang yung sarili ko kasi kasi natatakot po ako baka matulad dun sa isang baby ko na nalaman ko may sakit tapos kinuha na ni Lord, ganyan. So, medyo konti na lang po talaga, magpapanik na ako. Pero yun, tinatagan ko lang yung sarili ko at nalaman ko na marami po siyang butas, ma'am, sa puso. Okay. Oo. May paliwanag ba sa'yo yung doktor dun sa, meron bang, may interrelated ba yung sa una mong mga anak at saka kay baby Bryce? Wala naman.
Wala naman po. kapag nagbubuntis ka, parang mahirap para sa'yo. Walang ganon. Wala naman po. Wala naman po sinabing ganon. Bali, tinanong ko pa nga po, ma'am, kung yung sakit ko po ba, Dok, na hereditary na diabetes, may kinalaman po ba to kung bakit nagkasakit sa puso yung anak ko? Sabi nila, wala naman kasi kung wala naman sa genes nyo, bali, ang may kasalanan lang talaga niyan is yung stress ka while nagbubuntis. Ganun po. Oo. At totoo naman po, inaamin ko naman din po talaga na parang isa na din po ako sa may kasalanan kung bakit nagkasakit yung anak ko ng ganyan, kung bakit nakuha niya po yung sakit na yan. Kasi po, syempre, habang nung nagbubuntis pa po kasi ako sa kanya, panay po ako iyak kasi panay po ako dasal kay Lord na sana etong panghuling CS ko, wag naman na po sana niyang kunin sa akin. Mga ganyan po na mga inaalala ko. Pangatlong CS to, no? Yes po, pang-last CS ko na po siya, ma'am. Kasi hanggang 3 lang. Okay. So, nung lumabas siya, diagnose na siya na meron siyang CHD, no? Congenital heart disease. Yes po. Okay. So, ngayon, ongoing, Philippine Heart Center na yung hospital kung saan mo siya laging dinadala. Opo. Oo. And then, nakaschedule na siya for open heart surgery. Ang bata pa, no? Tama po. Oo. So, yung September 16, definite na yon. Yung September 16 po is yun na po yung mismong araw na uoperahan na po siya. Pero ang admission po namin ay sa September 14. Okay. Oo. Kasi may mga preparations. Okay. So, doon sa kanyang scheduled open heart surgery, anong paliwanag sa'yo ng doktor? Pag iyon ang kinakailangan and then afterwards, ano yung mga i-expect mo sa kondisyon ni Baby Bryce? Bale, ano lang po, kailangan kong mag-prepare, maliban sa katatagan ng loob po, kailangan po namin ng financial kasi meron po kasing kailangan na gamot na iti-take ni baby na nagkakahalaga po, yung isang piraso ay nagkakahalaga ng 2.5. So, sabihin na natin siguro kung i-request ng doktor, kasi nagdedepende po kung ilan po daw yung magagamit ni baby. Opo, kung nyari mga 10 ganyan. So, and iniisip ko palang, paano ko makakapag-provide agad-agad ng ganong halaga? 2.5 each po kasi yun. Masyado pong mabigat sa bulsa, ma'am. Ilang piraso para sa 2,500 bawat isa ang kailangan? Yes po, ang mga nasa siguro estimated 10, minsan lalagpas pa. Na anong tawag doon? Melrenon po. Ano yung capsule? Melrenon na gamot. Capsule ba yun? Wala pong specific na sinabi kung capsule ba yung Melrenon. Or Yung nilalagay? price lang po talaga ang sinabi. Okay. So parang kakailanganin mo nasa 25,000 plus, ano? Mga ganun na nga po, ma'am. So yun ngayon ang priority mo at hinihingi mo ng tulong. Opo, kasi ang nakakayanan lang po kasi namin dito, ma'am, wala naman po kasi akong kamag-anak na andito sa malapit. Kung meron man akong tiyuhin sa Bulacan po, sobrang layo niya po. And nangungupahan po kami ngayon temporary dito sa may squatters area, malapit sa Heart Center po, yung forestry, Diliman Central po. Ito lang po yung nakakaya namin na pinag-iipunan ng mister ko na may provide niya sa amin, pati yung pang-araw-araw namin na pagkain at yung panggatas po ni baby. Oo. Okay, Pero ganito. yung sa gamot, mahirap na po talaga, ma'am eh. Oo, hindi pa, sa Philippine Heart Center, meron kang ikaw ba nag-apply for Yakap PhilHealth? Alin para baka sakaling makatulong. Oo. Wala po. Sige, natanungan natin kung qualify, kung paano. Anyway, sige, ganito Ate Janine. Manawagan tayo ha. Hingi tayo ng tulong dahil, of course, pinag-iipunan mo rin. Pero yung open heart surgery mo, okay na ba yun? Meron ka ng mga guarantee letter from our, yung ating mga mambabatas, nakaipon ka na. Magkano? Nakaipon po ako, pero hindi pa po yun sasapat. Bali, kailangan ko pa pong lumapit sa
PCSO at saka sa DSWD po. Sila na lang po yung dalawang hindi ko pa po naitatry. Pero sana Nakalapit ka na sa ating mga mambabatas. Nakaipon. Magkano na lang ang kulang? Kung maaari kasi sana, ang sabi sa akin ng doktor paabutin ko daw ng 1 milyon, pero nasa 690 pa lang po ako, ma'am 690. Okay. So, meron ka pang mga pwedeng lapitan, ilapit natin, pero in the meantime, manawagan pa ka para dun sa gamot, na kailangan ni Baby Bryce. Go ahead, Ate Janine. Bigyan ka namin ng pagkakataon. Kausapin mo yung ating mga donor para nang sa ganun ay makatugon dun sa pangailangan mo. I think more than 10, sabi mo. Yung isang klase ng gamot na 2,500 ang cost bawat isa. Sige, go ahead, Ate Janine. Go ahead. Good morning po sa mga may mabubuting puso na donor na willing pong tumulong sa amin. Ako nga po pala si Janine Niniana Mukatkat. Humingi po ako ng tulong sa inyo, ma'am, sir, na sana po matulungan niyo po ako para po sa darating na operasyon ng baby ko po. Katunayan niya nga po niya, malapit na po siyang mag 2 years old this coming September 8 po, 2026, next month. Pero inuuna ko lang po talaga itong pagpapa-opera po sa kanya. Mahirap lang po kami, ma'am, sir. Sana po maawa po kayo sa amin na may provide ko po sana yung halaga na kailangan para po sa mga gamot na i-request po ng doktor sa amin. Okay. Ma'am, sir, wala po akong ibang may offer sa inyo kundi ang bukal na pagpapasalamat mula sa aking puso. Kung malaki man o maliit, kaya niyo pong ibigay sa amin. Malaking tulong na po yun, ma'am, sir. Okay. Ate Janine, sige. Tulungan niyo po ako para sa baby ko po, sa kagalingan niya po. Maraming salamat po. Okay. Ate Janine, sige. Inom kang tubig ha. Inom kang tubig. Okay. Ate Janine, para dun sa panawagan ni Ate Janine na Mukatkat, para po sa kanyang anak, magto 2 years old na daw this coming September, si Baby Bryce. Ayan, maaari pong tumugon. Pwede po kayo magpadala na inyo pong mga blessings, Pagsamasamahin po natin at makaipon po tayo ng halaga para sa mga gamot po ni Baby Bryce. Pwede kayong magpadala sa GCash account. Of course, through Ipiwina Pearl Hesoro. At siguro Ipiwina, yung isa pa natin, yung QR code ng MBC, Tama? So, pwede kayong magpadala both yung GCash ni Ipiwina Pearl Hesoro sa 09, okay, pa-flash natin, 0956-197-9471. Ayan po, again, naka-flash po sa inyong mga television screen, 0956-197-9471. And then, pwede din po dun sa ating MBC Operation Tulong RHTV, makisuyo na lang sa QR code na pwede pong pakilagay sa pangalan Bryce Quimada, Bryce Quimada. Ayan, pwede doon sa ating QR code, EP. Ano nga number ng ating QR code? Okay. Sige nga, para okay, walang number. Pero i-flash na lang sa ating screen. Okay. So, yung ating QR code siguro pwedeng makisuyo na lang RHTV para nang sa ganun makapagpadala yung ating mga kababayan na makakatulong po para kay Baby Bryce Quimada. Kailangan po. In the meantime, Ate Janine, bigyan ka dun sa ating regular donations mula sa ating mga regular donor na everyday ibinibigay sa mga katulad ni Bryce, mga pasyente. Bigyan ka muna ng Senator Lito Lapid ng 2,000 pesos. Okay, thank you po. Oo. Ikaw ba nakalapit na ng GL kay Senator dito? Hindi pa?
Mga nakaraang buwan po, ma'am, may nagbigay po sa akin nung number niya na doon daw po ako mag-send ng mga so nailapit. details. So, tinry ko na po. Yes po. Ayan, okay, sige. At paano natin, no, kung hindi pa nabibigay, follow up natin kay Ma'am Charmy. Ayan, lalapit tayo kay Ma'am Charmy Mayores dun sa team Lingkod Lapid. Okay? And then, bigyan ka ng 3,000 pesos mula sa tropang matulungin ng Mayor Lakay Deo Macalpa mula sa Manila Travelers Club. Ate Jenny. Thank you po. Oo. Thank you po. And another 2,000 pesos mula sa GCash. Ito ha, na regular na natin nagbibigay sa GCash. 2,000 pesos mula kay Sir Eddie Alvarez and PPG. Okay? Thank you po, Sir Eddie. Thank you. Okay, sige. Pasalamatan mo, mabilis yung ating mga donor at yung mga magdodonate pa. Go ahead, Ate Janine. Magdodonate pa po sa amin, lalo na sa baby ko na si Baby Bryce. Maraming salamat po sa inyo. Taos puso po akong nagpapasalamat sa mga darating pa pong blessings na aming matatanggap. Thank you so much po. Okay, Ate Janine, usap tayo ha. Maya-maya, pag mong ibababa yung cellphone mo. Okay, standby lang. Maraming salamat, Ate Janine. Namukatkat ang mother po ni Baby Bryce. Sa lahat po ng ating mga donor, again, maraming salamat po, Senator Lito Lapid-Sen. Thank you, Supremo. And of course, ang Manila Travelers and of course, Sir Eddie Alvarez and PPG. Thank you so much at sa lahat po ng mag-share pa ng kanilang mga blessing. Thank you, thank you. Sandali lamang po, babalik po tayo. Oras natin, 3 minuto bago po mag-alas 11 ng umaga. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghahatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH saan ka man sa mundo. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita. DZRH Operation Tulong. Mga kaibigan, balikan muna natin ang Zamboanga. Sapagkat ito po yung may kaugnayan dun sa nangyaring school shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School. Meron daw pong 2 casualty dyan, no? Napaulat na nasawi. Hingi tayo ng update mula kay RH19. Jun Di Makuta, Kuyang Jun. Ating may patuloy nating kinukumpirma itong 4 na casualties. But ang unang naitala
na patay ay itong dalawang estudyante na kung saan ay kabilang dito yung gunman na suspect na isang fourth-year high school student ang patay dito sa dalawang estudyante. Kuyang Jun, yung mismong namaril, patay? May statement dito ma'am na Ating May na ito ay nagpakamatay matapos na namaril. Ang una niyang binaril ay yung kanyang guro sa loob ng kanilang classroom na nakaupo sa harapan. Mabuti na lamang at hindi ito tinamaan. And then lumipat ito sa kabilang room at doon na nagpaputok ng maraming beses. At yun na nga yung isa sa kanyang classmate na anak ng mayor ang isa sa mga napatay na kanya ding binaril. No? So, isa sa mga classmate niya na anak ng mayor ng Zamboanga? Yes, Ating May. Ang binaril at ito yung dalawa sa mga casualties na unang naitala ng PNP na patay. But patuloy pa rin natin kinukumpirma sa magitan ng Public Information Office ng Zamboanga City si Ma'am Sheila Covarrubias na dahil ongoing pa yung press con na yung briefing na led by Ma'am Beng Climaco sa mismong loob ng Ateneo building, ginaganap itong press conference at may dalawang security guard allegedly ang patay din but still i-confirm pa natin ito dahil hindi pa makapagbigay ng exact data dahil ongoing yung investigation at saka yung press conference ngayong umagang ito, Ating May. So yung kumpirmado dalawa, June? Dalawa patay. Yung isa na nagbaril, siya yung siya yung namaril, and then yung isa na sinasabi mo sa kabilang classroom tinamaan. At yaan ay thank you sandali. Siya ay Zamboanga Customs ESS Commander, no? Tama ba? Custom Police Chief diyan sa Zamboanga. Yung tatay nung namaril. Oo. Ating May. Oo. Okay. So, sa ngayon ay pinatupad na ni Mayor Olaso ang class suspension sa lahat ng paralan sa buong Zamboanga, Ating May. Okay. Sandali lang. Standby ka lang, standby. Flash Report. Ayan, Kuyang Jun, tama, no? Sabi ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, kinumpirma sa DZRH News na anak pala yung isa sa nabaril, Ay, tama ba? Anak ng Customs Police Chief sa Zamboanga ang namaril. Okay. Ang namaril na estudyante, no? So, ayan ay sinibak na muna sa pwesto. Okay? So, antabayan na natin yung buong detalye niyan. Okay? Yes, Ating May. So far, ongoing pa kasi investigation at hopefully, ilang minuto mula ngayon ay maihatid natin yung confirmed talaga na exact numbers ng casualties dito. Kabilang yung alleged na dalawang security guards ang napatay. Maliban doon sa dalawang estudyante. At doon sa dalawang estudyante, kabilang doon yung gunman na allegedly ay nagpakamatay after niyang mamaril. Okay. Yan lamang Ating May. Ang ating follow-up flash report mula sa Mindanao RH19. June Di Bacutat, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Flash Report. Basta't may nangyari, unang maririnig sa kauna-unahan. DZRH Flash Report! Okay, maraming salamat RH19 June Di Bacutat. So again, ulitin natin yung allegedly namaril na estudyante, kinumpirma po sa DZRH News ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na anak po ng Customs Police Chief diyan po sa Zamboanga, yung namaril na estudyante. So sinibak na po sa pwesto yung pong tatay nung namaril. Okay? Mamaya antabayanan natin ang mga kabuang detalye pa rin po ng balitang yan. Nakapanlulumo pero mamaya po
makumpirma pa rin natin ilan talaga yung bilang ng casualty. Pero dito sa pinakahuling report ni RH19 June Di Makutak, 2. No, yung pong namaril na allegedly nagbaril sa sarili after na namaril. So ang nangyari pala doon sa kabilang kwarto, no, namaril din, ano, kabilang classroom. Okay. Antabayanan natin mamaya yung mga kabuang detalye niyan sa updates ni RH19 June Di Makutak. Samantala mga kaibigan, balik po tayo dito sa Metro Manila. Alamin natin ang sitwasyon sa evacuation center dyan po sa Santa Mesa, Manila. Nandyan si RH9, Tina Nolasco. Ito ba yung mga binahati na? Miss May, kanya-kanyang latag ng banig, trapal at ang mga evacuees maging ng karton sa Don Bosco High School sa Santa Mesa, Maynila na nagsilbi nilang tulugan simula kahapon mula nang lumikas sa kanilang mga tahanan. Sa panayam ng DZRH sa ilan sa mga bakwit, binigyan naman sila ng kumot ng mismong pamunuan ng paaralan. Pero sa kasulukuyan, wala pa umunong binibigay sa kanilang sleeping kits o hygiene kits ang lokal na pamahalaan. Pakinggan natin. Bigay na po ba? Meron kayo sleeping kits, hygiene kits? Wala pa po. Wala pa. Sarili pa rin po namin mga gamit. Wala pa. Kailan daw po ibibigay? Walang sinasabi pa? So wala pa kayong sleeping kits, sarili nyo itong gamit? Sleeping kits, hygiene kits? Wala pa po. Pero kung ito Don Bosco yung ito. Kaya kami itong lagi talaga provide na. Samantala, Miss May, sa kabila ng paulit-ulit at taon-taon ng binabaha, marami sa mga residente na ating nakapanayam ang pinipili pa rin bumalik sa kanilang mga bahay. Gaya na lamang ni Nanay Felicitas, residente ng Barangay 602 sa Santa Mesa, Maynila, na doon na lumaki ang kanyang anak at nandun din ang kabuhayan. Kaya't bagamat hirap sa paglikas ay tinitiis ang tubig baha sa kanilang lugar. Pakinggan natin si Nanay Felicitas. Wala, mahirap kung saan kami po. Dito po kasi dito kami naghahanap buhay. Dito po kami nabubuhay at saka dito ko na rin po pinanganak lahat ng mga anak ko. Kaya okay lang po sa amin kahit ganun hirap pero masaya. Hello po. Dagdag pa ni Nanay Felicitas, medyo mababa na ang tubig baha sa kanila ngayong kumpara noong unang panahon at mabilis na rin humupa ang tubig baha sa kanilang lugar. Sa kasalukuyan, Miss May, nasa 211 pamilya ang pansamantalang sumisilong sa nasabing paaralan. Sa iba namang mga evacuation centers, may ilang mga nagsiuwian na. And as of 9:30 a.m., mahigit 1,200 ang bilang ng mga pamilyang patuloy na sumisilong sa mga paaralan, covered court at barangay hall dito sa Maynila. Tuloy-tuloy din ang distribusyon ng hot meals ng MDSW sa mga bakwit sa iba't ibang evacuation sa lungsod. Mula dito sa Maynila, ito si Manila Girl RH9 Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Tina Nolasco, si Manila Girl. Punta naman tayo kay Giselle Ricafort, Visayas Grid. 6 oras daw na isa sa ilalim sa red alert. Giselle, go ahead sa detalye. 6 na oras, Miss May, na isa sa ilalim sa red alert ang Visayas Grid ngayong araw. Ayon sa Department of Energy, iral ito mula mamayang alas 3 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi dahil sa mababang reserba ng kuryente ngayon. Isa sa ilalim din ang kaparehong grid sa yellow alert mula 1:00 ng hapon hanggang alas 3 ng hapon at mula alas 9 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi naman. Pumalo na sa 2,502 na megawatts ang peak demand sa Visayas Grid pero 2,410 lamang yung available na kapasidad. 8 planta yung naka-force outage mula Agosto habang 13 naman yung umaantar sa limitadong kapasidad na nagresulta sa mahigit 836 na megawatts na kawalan sa grid. Nagkikipag-ugnayan na daw ang DOE sa National Grid Corporation, Energy Regulatory Commission at sa iba pang stakeholders para sa paspasan na restoration sa mga apektadong pasilidad. Siniguro ng kagawaran na ginagawa nila yung lahat para mapatatag yung grid at maprotektahan yung interes ng ating mga kababayan. Sa press conference kahapon, sinabi ni Energy Undersecretary Mario Marasigan, inaasahang magpapatuloy pa yung mga grid alert sa susunod na linggo at hindi lamang sa Visayas kundi maging sa Mindanao. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas.
Maraming salamat, Giselle Ricafort. Sa pamagitan po ng balitang yan, pansamantala po tayo magpapaalam. Sa pangalan po ng buong persa ng DZRH News Center, DZRH Operation Tulong. Maraming salamat EP Wina Perlesoro at kay Het Del Moro. Pero in the meantime, batiin lang ulit natin, di tayo nakabati ng happy birthday sa chairman po ng FJE Group of Companies, no other than our chairman, Mr. Fred J. Elizalde. Happy birthday, Big Boss! Nauna na yung kahapon actually. Yan din natin nabati. Happy birthday sa aming pong chairman, Boss Fred Elizalde. At sa lahat po ng mga nagse-celebrate ng kanilang birthday. Oras po natin, 11 minuto na makalipas ang alas 10 ng umaga. Susunod na po, inabangan yung drama love story, Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Babalik po ako mamaya. Alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Public Service Hour. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy.